ginagawa mo? Bakit nakasarado yung gate nyo? Akala ko walang tao. Wala, sinarado ko lang. Ah, ganun ba? May sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, Abby? May pera ka pa ba dyan? Bakit? Anong gagawin mo? Di ba kakabigay lang sa'yo ni tita ng pera? Oo, kaso naubos na. Ano ba kasing ginawa mo sa pera mo? At ang bilis na ubos? Ano bang pakialam mo? Hello, tita. Nahihirapan pa akong huminga. Ha? Bakit? Anong ginawa mo? Galing lang po kami sa bayan. Namasyal lang po kami ng mga kaibigan ko. Siguro napagod ka na naman at kumain ka na naman ng bawal sa'yo. Tita, huwag niyo na po akong sermonan. Hindi ko na po kaya. Sige, ipa-check up mo na yan. Baka mamaya kung ano pang mangyari sa'yo dyan. Sige po. Kaso, wala po dito si Mama. Bakit? Nasaan bang mama mo? Umalis na naman po. May pinuntahan po siya. Sige, magpasama ka na lang sa pinsan mo at ipapadala ko ang pera ngayon. Salamat po, tita. Sige, tatawagan ko ang pinsan mo para dalhin ka sa ospital. Hello, tita? Hello, Abby. Pwede mo bang samahan si Hana na magpa-check up sa doktor? Sige po, tita. Nasaan po ba siya ngayon? Nandun sa bahay nila. Pakibilisan, baka kung mapano ang pinsan mo. Sige po, tita. Paalis na po ako. Umupo ka muna dito, Hana. Mamaya, uminom ka na ng gamot mo. Oo, ako nang bahala. Maraming salamat, Abby. Abby, okay ka lang ba? Ah, Hana, may kailangan sana ako sa'yo. Kung pwede sana, makahiram ng pera sa'yo. Abby, pambili ko na lang kasi ng gamot ang natitira kong pera. Sige na, Hana. Sinamahan pa kita. Tapos, hindi mo man lang ako pagbibigyan. Mabuti ka pa. Lagi kang binibigyan ng pera ni tita. Samantalang ako, hindi. Sa'yo na lang lagi ang pabor. Abby, alam mo naman siguro ang sitwasyon ko. Hindi naman namin kayang gastusin. Lalo na sa pagpapagamot ko. Kahit na, unfair pa rin si tita. Ako naman ang lagi niyang inuutusan. Tapos, mas malaki pang binibigay niya sa'yo? Hayaan mo, kakausapin ko si tita. Nabigyan ka niya. Wag na. Sige, aalis na ako. Hindi talaga makaintindi si Abby. Binibigyan naman siya ni tita pag may padala siya. Siguro, mamamasyal na naman si Hana.
Nabigyan na naman siguro yan ng pera ni Tita Mitch. Lagi na lang siyang binibigyan. O, Abi! Andyan ka lang pala. Abi, pupuntahan sana kita sa inyo para yayain mamasyal. Ikaw na lang, wala akong pera. Ano ka ba? Ililibre nga kita. Ayaw mo ba? Sige na nga. Tara na. Sige. Hello, Hana. Bakit napatawag ka? Masama kasi yung pakiramdam ko, Abi. Ha? Bakit naman? Ewan ko. Baka sa kinain natin kanina. Lagot na. Bawal pala kay Hana yung kinain namin kanina. Abi, samahan mo ako magpa-check up. Sige, hintayin mo ako dyan. Tara na, Hana. Sige. Oh, dahan-dahan lang. Hello, Hana. Kamusta ka na? Tita, wag po kayong magagalit. Ano naman ang ginawa mo? Kasi po kahapon, umalis po kami ni Abi. Niyaya ko po siyang mamasyal. Oh, tapos? Pagdating ko po dito sa bahay, sumakit na po agad yung dibdib ko, tita. Ano? Baka may kinain ka na bawal. Baka yung pinakain po sa akin ni Abi, tita. Ayan na naman kayo. Alam mo naman na noon pa natutukso ka na sa pagkain na bawal sa'yo. Lalo na pagkasama mo si Abby. Wag po kayong mag-alala, tita. Nagpatingin na po ako sa doktor kahapon. Medyo ayos na po yung pakiramdam ko ngayon. Sige, papadalahan kita ng pera mo para sa panggamot mo. Tita, may pera pa naman po ako dito. Sigurado ka ba? Opo, tita. Nasaan ba si Ate Risa? Hindi pa ba umuuwi? Andun po sa Manila, tita. May inaasikaso po siya. Bakit hindi pa siya umuuwi? Mag-isa ka lang dyan. Baka mamaya sumpungin ka na naman sa sakit mo. Lagi silang busy. Dalawa sila ni Papa. Hindi na ako inaalala dito. Hayaan mo. Naghahanap buhay sila para sa inyo din yon. Ikaw na nga po halos gumagastos sa pagpapagamot ko, tita. Tapos, hindi man lang nila ako asikasuhin dito. Intindihin mo na lang. Mahal ka naman nila eh. Kung mahal po talaga nila ako, sana nandito po sila lagi sa tabi ko. Huwag ka na nga mag-isip dyan. Basta, pakinggan mo lagi ang payo ko sa'yo. Huwag kang kakain at iinom ng mga bawal sa'yo. Opo, tita. Salamat po sa pagmamahal nyo at pag-aalaga sa akin. At higit sa lahat, sa mga suporta nyo. Ano ka ba? Mahal kita. Kahit hindi ka nang galing sa akin, sa'yo na nakafocus ang buhay ko. Tita,
Baka sa sobrang pagtatrabaho nyo dyan, baka ikaw naman po ang magkasakit. Malakas pa ako. Huwag mo akong alalahanin. Sige na, magpahinga ka na at may duty pa ako. Hindi ako mapapagod sa trabaho. Masuportahan lang kita, Hana. Hana! Hana! O, ikaw pala, Abi. Halika, pasok ka. Hana? Pwede bang makahiram ng pera? Kailangan ko lang ngayon. Bakit? Anong gagawin mo? May bibilhin lang ako. Sige, magkano ba? Mga 3,000 lang. Ha? Ang laki naman yata nun. Sige na, Hana. Alam ko naman na pinadalhan ka ni Tita Mitch. Pero... Sige na nga. Ito. Sige, salamat. Alis na ako. Yun na lang ang natitira kong pera. Nahiram pa ni Abi. Ayos. May pang-shopping na naman ako. Ayain ko kaya si Raizel. Ganun lang pala kabilis utuin si Hana. Mapuntahan nga si Hana. Malamang may pera pa yon. Uutangan ko nga siya para iyain ko si Brian mag-outing. Bakit kaya sarado to? Hana? 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 O, Abi, ikaw pala. Pasok ka. Anong ginagawa mo? Bakit nakasarado yung gate nyo? Akala ko walang tao. Wala. Sinarado ko lang. Ah, ganun ba? May sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, Abi? May pera ka pa ba dyan? Bakit? Anong gagawin mo? Di ba kakabigay lang sa'yo ni tita ng pera? Oo, kaso naubos na. Ano pa kasing ginawa mo sa pera mo? At ang bilis na ubos? Ano bang pakialam mo? Abi, dahan-dahan ka lang naman. Huwag kang magalit sa tanong ko. Ang dami mo pang sinasabi. Magpapairam ka ba o hindi? Alam kong may pera ka. Kasi, lagi kang pinapadala ng tita. Oo, Abi, meron nga. Pero para sa pagpapagamot ko, yung mga binibigay niya. Hindi ako naniniwala. Makasarili ka. Ikaw lang ang nakikinabang sa mga pinapadala niya. Hindi ba binibigyan ka naman niya? Oo, pero bakit ikaw lagi ang lamang? Hindi mo kasi naiintindihan, Abi. Ang dami mo pang sinasabi. Pahihiraman mo ba ako o hindi? Ganyan ka ba talaga makipag-usap, Abi? Oo, kapag hindi mo ako pinahiraman, isusumbong kita kay tita. Na nagpapauto ka sa mga kaibigan mo. Hindi lang naman ako humihiram sa iyo pati mga kaibigan mo. Na halos ikaw na magpakain sa pamilya niya. Totoo ba ang sinasabi ni Abi, Hana? Tita, nandiyan ka na pala. At ikaw, Abi? Pati ba naman ikaw? Ganyan ang ginagawa mo sa pinsan mo? Sa halip na protektahan mo siya,
Ginagawa mo din ang mga ginagawa ng kaibigan niya. Tita, tama na po. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko na makasama ni Hana. Binibigyan kita ng pera. Hindi ako nagdamot sa'yo. Naiinggit ka pa kay Hana. Mabuti ka nga normal at walang sakit. Samantalang si Hana, hindi niya nagagawa at nakakain ng mga gusto niya. Dahil sa sakit niya. Tapos, naiinggit ka pa? Tita, pasensya na po. Sige, umalis ka na muna dito. Hana, pasensya na. Tita, pasensya na din po. Sige, wala na yun. Tara na sa loob. Tama si Tita Mitch. Mas maswerte ako dahil normal ang kalusugan ko. Hindi gaya ni Hana. Nakakahiya dahil mas inuna ko pang inggit ko kaysa tulungan at intindihan ang sitwasyon ni Hana.